Welcome to Donmar TV News Channel. Ang hirap malaman kung sino talaga yung totoo at sino yung kadikit ito eh. Ito si Eric Yap. Sorry pero totoo. Malapit ito eh. Malipit ito sa Malacanang. Kaya nga ako nabilib eh. Sa totoo lang, nabilib ako kay Pangulong Duterte. Kasi nakapaligid to eh. Etong si Eric Yap. Sorry pero totoo ito Magkaalaman na tayo, huwag tayo magkapaka-hipokritohan Pero yung si Eric Yap, nakapaligid dyan sa Malacanang eh. Laging nakaano yan eh. Nakaangkla yan eh. 'Di ba? Sabi nga nakadikit nga yan kay Pulong. Hindi ko una-una wala akong kinalaman si Pulong dito kasi pwede namang sabi ko nga sa inyo, pwede naman yung katabi, tapos may ginagawang hindi alam. Yung alam mo 'yun, may maraming ganyan. Maraming ganyan amuyong sa Malacanang. Sa totoo lang wag niyo tayo maglokohan. Pasensya na yung mga tatamaan dito. Alam ko kilala niyo ako. Pero sorry kayo. Ako si Banat Bay. Alam niyo naman, hindi tayo na gaganyan. Marami yung amuyong dyan sa loob ng Malacanang, yung sip-sip. Marami yung dyan. Kilala niyo kung sino kayo. Pero nakikinabang kayo sa mga project. Huwag na tayo maglokohan mga ulul. Sorry, pero totoo. Ito lang wala namang masama kung legal yung ginagawa nyo. Pero kung medyo sabit-sabit, mahiya naman kay Presidente. Etong pagkasangkot, di umano ni Eric Yap si Presidente napapahiya sa totoo lang. Bakit? Kaalyado kuno yan Kaya nga ako nagulat ako kay Presidente, binanggit niya. Isipin mo, pwede niya nang pagbigyan yan Dali, lagi ko tong nakakasama, laging kasama to malapit to sa anak ko laging kasama to, wag ko nang banggitin. Delicates. Diba? Hindi. Binanggit ni Pangulong Duterte. Doon ka lang talaga makakakita ng, oh my, ito si Pangulong Duterte, nako, iba usapan dito pag ito bumanat. Alam mo yun, nagulat talaga ako. Para sa kaalaman ninyo, talaga hong nakapaligid siya. Yun na lang, okay? Marami yung nakapaligid dyan ng mga amuyong. Hindi ko sinasabing si Eric Yap Marami yung nakapaligid dyan na amuyong na panggulo lang na alam mo yun, mayaya naman kay Pangulong Duterte. Hirap na yung tao, matanda na. Kayo talagang sinasagot nyo matatapos na si Pangulong Duterte, kailangan na tayong kumita. Ang sama na ugali nyo. We all cried and campaigned for this president para maayos yung bansa natin. Tapos yung napwesto yung tao, yung napwesto yung mama, kayo, porket alam nyong hindi nababantayan lahat, gagawa kayo ng hindi maganda. Mahiya naman kayo. Anong gusto nyong pagbabago? Ang tunay na pagbabago, ulitin ko ang tunay na pagbabago ay ang pagbabago ng sarili. Hindi yan pagbabago lang ni Pangulong Duterte, sarili ho. Kaya ikaw, Congressman Eric Yap, makinig ka ng mabuti sa akin. Ako si Banat Bay lamang, pero makinig ka ng mabuti. Magpaliwanag ka, kung hindi aaraw-arawin kita. Sorry lang Kasi sabi ko nga sa iyo hindi naman magsasalita si Pangulong Duterte ng baliwala lang. So sana makinig kayo. Kayo pa naman yung nagtanggol kay Velasco na walang insertion na naganap. Na kahit pinabuluanan ni kasi ang sinasabi nyo, ang gagalaw lang yan yung mga ahensya. Natanda ko pa interview na nyo yun Sabi nyo, ang mga gagalaw na lang niya, wala nang pagbabago yung mga gagalawin ng congressman, kung hindi yung mga ahensya na lang. Sumagot si Mark Villar sa ibang istasyon nga lang. Sinabi niya, wala na kami magagawa doon. Pagka kami naipasa na namin sa Congress, yung Congress na ang bahala doon sa kung ano man yung idadagdag nila. Hindi na namin jurisdiction yun. Yun ang sagot ni Secretary Mark Lopez. Magkaiba kayo ng, Mark Villar, sorry. Si Mark Villar. Magkaiba kayo ng statement noon. Ngayon, mukhang may lumalabas na hindi maganda. If you want to defend yourself, I'm open. Kaya lang, di ba? Sabi nga ni ginalaw talaga Banat Bay, sino ka ba? Sabi ni Congressman. Wala nga ako, taing nga lang ako Wala ako. Ordinaryong tao lang ako, Romeo Cedillo. Ordinaryong tao lang ako. Na nagtatanong bakit binanggit ni Pangulong Duterte pangalan mo. Yun lang naman yun.
Ako isang ordinaryong netizen lang na narinig ang presko ni Pangulong Duterte at nung narinig nagtaka bakit kasama yung pangalan ni Congressman Eric Yap. Nagtatanong lang kami. Pakisagot na lang, Congressman Eric Yap. Kasi nakakahiya eh. Nakakahiya. Alam na pa naman ng tao yan, nakadikit ka ni Pulong Duterte. Ako ito na lang ha. Ito na lang ha sa akin ha. Si Greco Bellica hindi mo yan mabobola. Hindi yan. Tinan mo ha. Isipin mo to ha. Isipin nyo mabuti to. Makinig kayo. Ang accusation ni Greco Bellica tinawagan siya para i-drop yung case dito dun sa Ricardo. Yung district engineer na Ricardo na nilakad nito ni Yap. Kung ako si Greco Bellica, tinawagan ako ng isang malupit na congressman na malapit sa mga Duterte, ay, babaluktot ako. Tatakot ako dun. Diba? Kung ako yun. Kung kayo yun, tawagan kayo ni Congressman Eric Yap na alam nating malapit sa mga Duterte. Siguradong kayo eh. Pero hindi. Atapang-atao to si Greco Bellica. Hanga ako dito kay Greco Bellica. So ito lang masasabi ko sa iyo, Congressman Eric Yap. It's your words against Greco Bellica and the President. Salita ka. Sabi ni Melanie ko, isa si Eric Yap sa mga di bumoto nung kay Cayetano versus Velasco. Correct. Ngayon, nakukunik-kunik ko na eh. Kaya pala, siya nun, neutral. Sabihin mo lang kasi neutral nun eh. It's either you're for Cayetano at that time or you're not for Cayetano. Ibig sabihin, you're not really for Cayetano nun. You want a change in leadership sa House. So gusto mo na magbago yung leadership nun sa House. Kaya pala, merong mga nagbago di umano, sabi ni Lacson. It's your words again, Lacson. Na si Lacson, sinabi niya na mayroong mga insertion na nabigay sa mga barkada ni Velasco. Naku, sabi ko sa inyo, ito lang ha, tandaan nyo ito. Makinig kayo mga kababayan. I think God loves us so much. Yun lang masasabi ko. I think God is so love us so much na alam niyang nagkakaloko-lokong bayan natin to the point na i-reveal niya kung sino ang totoo at sino ang peke. I-reveal niya kung ano ang kasamaan ng tao. Yun lang sa akin. At totoo lang ha. Sa tingin ko yun lang eh. Sabi ko nga eh, ang hirap nito. Isipin mo na mabuti ito. Ang hirap nito. Yung mga supposedly kaalyado ni Pangulo, ang babanata ni Pangulo, wow, bigat nun. Pero hindi eh, nagkakalabasan ng totoo. Hindi ko talaga, kung akong tatanungin mo, sabi ko nga eh, kung ako siguro yung congressman na mahihiya na ako. If I were those congressman na binanggit ni Pangulong Duterte, I would resign and say, okay, mag-imbestiga kayo, magre-resign ako para wala akong hawak dun sa investigasyon. Hindi ako congressman. Kung ako siguro yun, ganun ang gagawin ko eh. Kung ako sa'yo, Congressman Eric Yap, mag-resign ka na lang. Sabihin mo, I resign na congressman. O kahit yun sa mo na lang, mga hinahawakan mong chairmanship o kaya dun sa pagiging kung deputy ka, di ko sure kung deputy ka speaker. I-resign ka dun para mawala ka ng power, hayaan mo na magkaroon ng investigation. Na beyond, na hindi mo magagalaw. Diba? Kung totoo ka, pwede mong gawin yun at maganda mong gawin yun para wala kang power doon sa investigating body. Kaya lang, grabe, lupit nito ni Ang lupit nito ni Greco Bellica. Hanga ako dito. Boss Greco, hanga ako sa'yo, Brad. Hanga ako sa'yo. Yun lang masasabi ko. Hanga ako sa'yo. Hindi ko akalain na babanggain mo to. Alam mo yan. Alam mo yan, Brad. Ay, boss. Mag-Brad po kasi kami niyang partner ang tawag namin dyan eh.
Alam mo yan na malalapit ito sa sa Pangulo and yet you reported it. Hindi ka hindi ka sige na nga pagbigyan na ito kaibigan to o kaalyado ito. Hindi ka nagganon. Talagang isinulat mo at pinasa mo kay Pangulong Duterte. Salamat. Palakpakan naman natin si Greco Belica. Saludo kami sa iyo, boss. Saludo kami, Sir Greco. Iba ka talaga, hanga ako sa iyo. Ngayon talagang ito promise ko sa iyo ito, tumakbo kang senador, ikakampanya talaga kita ng todo-todo. Hindi diba? Isipin nyo na lang kung ikaw si Greco Belica, matatakot ka. Tawagan ka. Kung hindi, sabihin na natin hindi totoong tinawagan siya. Aba, isusulat mo ba tinawagan ako? Ang lakas ng loob mo. Nagigets niyo ibig ko sabihin? Dalawa lang yan It's either tinawagan talaga siya or hindi siya tinawagan. Okay? Kung tinawagan ka, matatakot ka na i-report kay Presidente kasi kilala mo itong tao na ito, malapit ito sa Pangulo at tulpo ito. Mga kasama ni Tulpo. And I hope, I think naman, hindi naman to kukonsinti ni Tulpo I hope. Okay? Pangalawa, yung other side na hindi totoong tinawagan ka. Bakit mo isusulat na tinawagan ka? Bakit mo sasabihin kay Presidenteng tinawagan ka? Kung mapatunayan ito yung Pangulong Duterte na hindi ka tinawagan. Di pati ikaw mababanatan ni Pangulong Duterte. Gets niyo iba ibig ko sabihin? Kaya sa akin, feeling ko imposibleng magsinungaling si Greco Belica. So, walakpakan natin si Greco Belica. Yari tayo nito. Matindi to. Malupit. Ito, malupit. Ewan ko na lang, Basta, hindi ko siya... Banat by we support Attorney Belica. Hindi po attorney si Belica. Para sa kaalaman ninyo, siya ay pastor. Pastor Greco Belica Anak ko yan ni Butch Belica. Yung dating kriminal na naging pastor din na ngayon bishop na. Bishop Butch Belica. Bakit si Senator Dillon hindi binanggit ni Pangulo? Alam ko lang sa congressman ito Hindi natin alam. Okay, hindi natin alam. So, yun lang. Sa tingin ko,